On behalf of the local government unit, I assure you that these barangay elections will be the cleanest barangay elections that we have had in the city of Pasig. At kung meron man mga susubok, hindi natin kaya sabihin na magiging perpekto. Although the cleanest, pero baka may susubok pa rin. Hindi natin masabi. Kung meron man, ako personally gagawin kong krusada yan, na pahihirapan ko ang buhay niyan, panghabang buhay po yan. Hahabulin po natin yan habang buhay. Kaya wag na po sanang mag-isip ng kalokohan ang mga iba nating kasama dito sa lungsod ng Pasig. Piliin natin yung hindi gumagastos ng malaki dahil yan po ay red flag na paliwanag ko naman po yan nung nakaraang linggo. Alam naman natin yan. Alam naman natin kung saan din nanggagaling yung pondo na yan. Na yung binibigay sa atin pag malapit na mag-eleksyon ay pwede palang gamitin nung nakaraang 2, 3, 4 o 5 taon, nung buong term. Pwede pala sana gamitin yun. Binubulsa muna, nagtatabi para sa eleksyon. Paulit-ulit, cycle yan sa buong Pilipinas. Putulin na natin yung siklo dito sa Pasig. Putulin na natin. Pakinggan po natin ang mensahe ng ating punong lungsod ng Pasig. Maraming salamat po. Baka matuluyan tayo dito eh. Magandang umaga sa ating lahat, Vice Mayor Dodot and City Council, ating national government agencies, lalo na po mga kasama natin sa BJMP ngayong National Correctional Consciousness Month. Kaisa niyo po kami sa LGU sa paggunita ng Consciousness Month na ito. Maraming salamat po. Siyempre kay Ma'am Gutierrez, kay Sir Dirain. Sir, pasensya na, naputol ng konti. Alam kong parang mga 1 page pa yata yung hindi nyo nabasa. Sayang po yung hinanda ninyo. I-post nyo na lang po at babasahin po namin. Baka biglang bumuhos ang ulan eh. Sa ating mga kasama sa institutional sector na alam ko pong busy, lalo na ang local finance committee natin dahil budget hearing season po natin ngayon. Kaya kita mo yung mga konsyel natin, talagang mga puyat na puyat po yan dahil talagang pinaghahandaan nila hanggang madaling araw. Pinaaral nila ang budget natin. Meron po sana akong maambon pa ba? Nababasa ba kayo? Hindi naman, pwede ko nahabaan ng aking mensahe ngayon. Hindi, meron lang po kasi akong ililinaw. Nabanggit nga ni Tres kanina, mag-i-eleksyon na. At tayo naman, hindi tayo nagkukulang sa paghahanda at sa tulong sa ating COMELEC, pati na rin sa PNP at iba pang mga ahensya na kasama po rito. Pero ililinaw ko lang po kasi meron po akong mensahe nung nakaraang Lunes. Siyempre ngayon, yung iba ginagamit po yung sinasabi ko, yung iba pinuputol po, yung iba yung dulong bahagi lang po ng mensahe ko yung ginagamit na okay lang, hayaan mo sila kung gusto nilang gamitin sila, sinabi ko naman talaga yon. Pero ililinaw ko lang po yung sinabi ko para kumbaga tayo, di ba, streamlining tayo sa gobyerno. Streamline ko rin yung mensahe ko nung nakaraang linggo. Ang sinasabi ko po sa pagpili ng ating kung paano ako personally, paano ako namimili ng mga binoboto ko mula sa national hanggang sa barangay level. Minsan obvious. Pag dalawang kandidato, isang tapat, isang magnanakaw, obvious. Pag isang napakasipag na kandidato, yung isa hindi mo makita tuwing may problema, obvious kung sino yung pipiliin natin. Pero kapag hindi, pag mahusay, siyempre, pipiliin, obvious din po yun. Pero may mga pagkakataon na hindi obvious. Namimili tayo, 2, 3 kandidato, hindi tayo sure kung sinong pipiliin natin. Doon natin piliin yung mas bago. Pag may isang tapat, may isang hindi tapat, bago man yan o luma, piliin mo siyempre yung tapat. Pero pag hindi tayo sigurado, tsaka natin piliin yung mas bago. Ano yung pangalawa, bukod sa mas bago? Ay saka piliin natin yung hindi gumagastos ng malaki dahil yan po ay red flag na paliwanag ko naman po yan nung nakaraang linggo. Alam naman natin yan. Alam naman natin kung saan din nanggagaling yung pondo na yan. Na yung binibigay sa atin pag malapit na mag-eleksyon ay pwede palang gamitin nung nakaraang 2, 3, 4 o 5 taon, nung buong term. Pwede pala sana gamitin yun. Binubulsa muna, nagtatabi para sa eleksyon. Paulit-ulit, cycle yan sa buong Pilipinas. Putulin na natin yung siklo dito sa Pasig. Putulin na natin. And on behalf of the local government unit, I assure you that these barangay elections will be the cleanest barangay elections that we have had in the city of Pasig. At kung meron man mga susubok,
Bawo, hindi natin kaya sabihin na magiging perpekto. Although the cleanest, pero baka may susubok pa rin. Hindi natin masabi. Baka may susubok. Una, magbabantay tayo. Pag may nalaman po tayo, pag may nai-report sa atin, agad-agad tayong darating kasama ng peace and order natin, kasama ng kapulisan natin. Dadalhin natin ng SWAT kung kinakailangan. Full force po tayong tutulong. Pero kung meron pa rin mga susubok, in case may gagawa pa rin ng kalokohan, hahabulin natin sila. Kakasuhan natin sila. At ako personally, pag may nalaman po ako, alam naman natin sa Pilipinas, minsan mahirap magkasuhan. Minsan di umuubra ang mga kaso na ganyan. Kahit naman nung nakaraan, mga dagdag bawas, talagang ang hirap ng kasuhan. Mas maganda talaga yung preventive. Pero kung meron man, ako personally, gagawin kong krusada yan, na pahihirapan ko ang buhay niyan, panghabang buhay po yan. Hahabulin po natin yan, habang buhay. Kaya wag na po sanang mag-isip ng kalokohan ang mga iba nating kasama dito sa lungsod ng Pasig. Pero sa nakikita naman po natin, mukhang maayos po ngayong eleksyon sa tulong syempre ng ating kapulisan at lahat ng COMELEC, syempre sa unang-una ang COMELEC. And I have faith and I trust that the barangay and SK elections for 2023 will be peaceful, will be orderly, and will be fair. Maraming salamat. God bless sa ating lahat. Bago po umulan, mag-adjourn na po tayo.